Ang chapter 20, mga kapatid, ito pong pinanggalingan ng teksto na ating binasa ay isinulat po na may kasamang mga detalye ng huling mga panahon ng pagmimisyon ni Apostle Paul. No? So this is supposedly the last part of his third missionary journey bago po siya pugutan ng ulo. Okay? So, sa kanya pong pagsulat sa Ephesus, dala-dala po ito ng kanyang mga kasamahang manggagawa, mga nangangaral ng salita ng Panginoon. Ito po ay may kasamang pamamaalam. Okay? In fact, this is a conversation between Paul and Ephesian elders. Okay? Ito pong mga tagpong ito. So, tignan po natin yung pong structure ng talata. Okay? Kung paano po natin titignan. Sabi diyan, verse 17 to 21, ito yung exact meeting of Paul with the Ephesian elders. Sapagkat sa mga sandali ito, mga kapatid, ayaw na ni Paul na magstay ng matagal sa Asia, which is, yun yung major part pa, kasama pa po doon yung Turkey, mga kapatid, part po yun ng Asia. Okay? So, ayaw na magtagal ni Paul sa Asia, kaya dumiretso na po siya sa Miletus, tapos pinatawag na lang po niya yung mga elder, at doon po sila nag-usap. Mga elders po galing sa Ephesians. Okay? Or Ephesian Church. No? Sapagkat ang gusto pong mangyari ni Paul ay makarating siya sa Jerusalem sa araw po ng Pentecost. Okay? So, verse 22 to 24, nilatag po ni Paul yung mga plano niya at kung ano yung mangyayari sa kanya in the future. Ano po sabi dyan? Basahin po natin verse 22 to verse 24, mga kapatid. Sabi po dyan, "And now, behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there." So sinasabi po dito ni Apostle Paul na personally, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya, no? Hindi niya alam kung ano exactly ang mangyayari sa kanya when he arrives in Jerusalem, except, tingnan niyo po sa verse 23, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. So, in other words, that the Holy Spirit, palagi po sinasabi sa kanya, okay, Paul, this is what's gonna happen to you. Ito yung mangyayari sa'yo sa bawat city, sa bawat syudad. That you will encounter, you will face persecution, haharap ka ng mga pagsubok, haharap ka ng mga trials, haharap ka ng rejections, but not only that, you will also experience physical trouble. Amen? No? So sinasabi ni Paul na personally, hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya in Jerusalem. Pero the Spirit of God is telling him what is gonna happen in every city. At wala pong mga good news. Lahat po bad news towards him. Bakit? Kung babalikan po natin ang history ng Acts, nung si Paul po ay iniusig niya ang mga Kristiyano, isa po siya sa mga umuusig. As a matter of fact, siya po ang head, ang pinuno ng pagpatay sa unang martir. Wala pong iba kundi si Esteban. Nasusundan niyo po ba? No? Si Paul ang pinuno, ang may authority, ang may hawak ng liham para usigin at patayin ang mga Kristiyano, at ang una po niyang biktima ay walang iba kundi si Esteban. No? In his journey to Damascus, ano pong nangyari? In-encounter siya ni Jesus, at ang sabi ni Jesus kay Ananias, nung nag-pray over sa kanya, ang sabi ni Jesus, "He is my chosen instrument for the gospel to the Greeks, to the Gentile,
and I will show him how much he will suffer for my sake. Parang, inuusig mo ako O sige ngayon, gagamitin kita at yung mga ginawa mo, mararanasan mo din. How many of you yung naranasan yon? Sino dito yung bago nakakilala sa Panginoon, isa ka sa mga nagsasabing, buang agin yan. Tapos ngayon, ikaw na yung buang ka rin. Na-experience na po ba yun? Hindi pa? Magantay ka lang. Malapit na. Amen? So, sabi po rito, yung plano ni Paul is to go to Jerusalem and meron na po siyang anticipation, meron na po siyang hinuha kung ano po ang mangyayari sa kanya. Okay? And then, ano po sabi ito? Verse 24. Tingnan niyo po kung paano yung karakter ni Paul sa kabila ng alam niya kung ano yung mangyayari sa kanya, mga kapatid. Tingnan niyo po verse 24. Sabi niya, but I do not count my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Sa kabila ng banta na siya ay mahirapan, sa kabila ng reality at ng prophecy na siya ay maaring patayin, ano sabi niya? Ang buhay ko ay tinuturing kong walang halaga. Yung buhay mo, kung paano yan binalue, kung paano mo pinahalagahan, magre-reflect yan sa ating mga actions, mga kapatid. Magre-reflect yan sa ating responses even sa Panginoon. Amen po ba? So, Paul regarded his life, tinitignan niya ang kanyang sarili na walang halaga. Etong buhay ko na to ay walang halaga. Sabi niya, kahit ano mangyari dito, matapos ko lang yung pinapagawa ng Diyos. Are you with me, church? Nariyan pa po ba kayo? Matapos ko lang, kahit pugutan ako ng ulo, magawa ko lang, ma-accomplish ko lang yung pinapagawa ng Diyos. Tayo po, ilan po sa inyo, ang simple pa lang ng gagawin, nangangayaw na. Sabi ng ilan, Pas, last na to ha. Pas, ayoko na ha. Pas, iba naman. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, mahiya ka naman. Tignan mo ha, kung paano mo sinisecure ang sarili mo. It's a mindset, mga kapatid. How you secure yourself dahil nahihirapan ka, dahil nagdadaan ka ng conflict, dahil meron kang trouble, and so ang tendency, wini-withdraw mo ang iyong sarili from particular task. Amen? But Paul, sabi niya, hey, sinasabi sa akin ng Lord, from city to city, mahihirapan ako. Ngayon, pupunta ako ng Jerusalem, di ko alam kung ano mangyayari, but no matter. Di bale. No? Kahit mamatay ako, ma-accomplish ko lang yung pinapagawa ng Diyos. Let us reflect that in our lives, in our reasoning, in our ministry today. Hindi po ba nakakahiya? No? Sabi mo nga sa katabi mo, tagus ba? Verse 25 to 31. No? Paul's admonition to the believers. Bakit po? Ano po sabi dito? Ang pakiusap po niya, number 1, sabi niya, now behold, I know that none of you among whom I have gone out proclaiming the kingdom will see my face again. Therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all, for I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which He obtained with His own blood. I know that my departure fierce wolves will come in among you, not sparing
the flock. So sinasabi po dito ni Apostle Paul, ang kanyang pakiusap, bantayan ng bawat isa, especially those in the leadership, na bantayan ang mga tupa ng Diyos dahil mayroong mga makakapasok. Saan? Saan po papasok? May kausap pa po ba ako? Saan po papasok? Sa church. Sa kupunan ng mga mananampalataya, mayroong mga mahahalo. No? Na ang sabi dito ni Apostle Paul, mga lobo. Kaya hindi po dapat tayo nagpapakakampante. Alam niyo po yan? Yung bang, wow, nagkakasundo tayo. Dapat nating i-celebrate, dapat nating i-enjoy. Pero hindi po ibig sabihin na tayo bilang mga mananampalataya ay magpakakampante. Because within our group, sabi po dito, mayroon pong mga maaaring nakapasok na mga wolves. Nakakala mo lang, tupa. Nagbabalat kayo pala. Tingnan nga po yung katabi natin. Mukha po bang tupa? Or mukha pong kambing? Or baka mukhang lobo? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang judger. Magbantay ka lang. Hindi po sinasabi ni Paul na husgahan mo. Ang sinasabi po, maging alerto. Amen po ba? No? Be vigilant, mga kapatid. No, yun po ang pakiusap ni Paul. Ibig sabihin, napakahalaga na ang bawat mananampalataya ay meron pong sense of alertness, sense of discernment, na hindi lahat ng nakakausap, nakakasalamuha natin ay talagang sa Diyos. Tandaan po natin yan. No? So we could only pray and be discerning. Remember that, mga kapatid. Amen po ba? No? And then, verse 32 to verse 38, ito na po yung farewell ni Paul, na maalam na po si Paul sa mga mananampalataya. Sinasabi ni Paul, okay, di na po tayo magkikita-kita. No, ito na yung huling fellowship natin. No? At alam niyo po, kung babasahin po natin, nag-iyakan po sila. Bakit po? Sapagkat si Paul was the spiritual father of the Church of Ephesus. No? Talagang pinaglaanan, sabi nga ni Paul dito, dugo, pawis, luha, ang ibinuhos po ni Apostle Paul sa mga churches na kanya pong itinayo. Amen po ba? No? So, if we are going to analyze, mga kapatid, kung i-analyze po natin ang text, si Apostle Paul ay palagi po niyang hina-highlight yung pong salitang testify. Sabi nga po natin, testify. Meaning to speak about, to bear witness, and to tell people of certain truth. No? Kapag sinabi po natin testify Christ, meaning that you are obligated, ikaw ay kinocommand, ikaw ay inuutusan, na sabihin kanino man kung sino si Kristo. Hello? So what does it mean in the account of Paul? Ano po bang pakakahulugan? Ano po bang impact nito sa buhay natin when we testify Christ? What does it mean? No? At least in the account of Paul, mga kapatid, meron po lamang dalawang major things ang ating pong makikita dito. Number one, to testify Christ, it means testifying to the grace of God and repentance towards God. Okay? Pag sinabi natin testifying Christ, ang iyo pong lumalabas sa bibig ay patungkol po sa biyaya ng Diyos at patungkol po sa pagtalikod sa kasalanan. Ang dalawa pong ito ay hindi po maaaring magkahiwalay. Hello? Some other churches, mga kapatid, for the sake of inclusivity. Sabi nga po natin, inclusivity.
Yung ilang po mga churches, part of the body of Christ, dahil po sa inclusivity, mas pinipili po na mangaral patungkol sa biyaya at tinatabunan ang aral patungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. No? This year, kung hindi po ako nagkakamali, na-rebuke ang Elevation Church ng Body of Christ. Na-rebuke. No? Why? Because during the Resurrection Sunday, noong pong araw ng pagkabuhay ng ating Panginoon, they refused to put Resurrection Sunday in their invitation. Bakit? For the reason na ayaw po nilang ma-offend yung mga unbeliever, yung mga unchurched people, sapagkat ang church kuno ay dapat welcome ang lahat at inclusive para sa lahat. And so, tinabunan ang katotohanan, pininturahan ng mga salitang kumukulay at nagsusugarcoat para lang hindi maka-offend sa daigdig. Marami na po mga churches ang ayaw nang magturo patungkol po sa adultery, immorality. Bakit po? Ayaw maka-offend. But the truth is, kapag tayo po ay manangaral ng whole counsel of God, the Bible itself is offensive. Bakit? Dahil kapag ituturo po talaga natin kung ano sinasabi ng Biblia, bawat isa po sa atin sa pool. Wala po tayo dapat na tinatago, mga kapatid. Amen. Sapagkat ang tinuturo po ng Biblia, patungkol po sa grasya, kasama po doon ang kasalanan. How we are being saved from sin. Hindi po tinatabunan ang kasalanan. Binubulatlat po yan. Amen? Binubulatlat po yan. Kaya nga sabi, yung mga gusto sa liwanag, lumalapit sa liwanag, exposing themselves. Telling people about their struggles. Sinasabi po natin, tinitestify natin, nag-i-struggle ako sa bisyo, nag-i-struggle ako sa immorality, nag-i-struggle ako sa ganito. But God being so good, pinalaya ako. Amen po ba? Pero yung mga taong ayaw ng offense, yung mga taong ayaw ma-rebuke, ano po nangyayari? Lumalayo sa liwanag, tinatabunan, tinatakpan ang kasalanan. Mga kapatid, when we testify Christ, hindi lamang po tayo nangangaral tungkol sa kabutihan ng Diyos, pinapangaral din po natin kung ano ang kasalanan at kung ano po ang mga dapat nilalayuan sapagkat tayo po'y tinubos ng Diyos mula sa kasalanan. Amen po ba? Hello? So for those, para po sa mga mananampalataya na namumuhay pa sa kasalanan, mga kapatid, be warned. Sapagkat walang sino man ang papasok sa kaharian ng Diyos, maliban siya ay nagsisi, tumalikod sa kasalanan, at lumapit sa Diyos sa pananampalataya. Do not cover up your sin. Wala po natin ng Panginoon. Sige po. Do not cover up your sin, but rather let the light of God expose you. And when we are exposed, we know that the love of God is there. Hello? No? Ano sabi dyan? Pag-testify po natin, we are testifying to both Jews and Greeks of repentance towards God and of faith in our Lord Jesus Christ. Mababasa po natin, verse 21. No? So, ang pangangaral po ng salita ng Diyos ay walang pinipili. Walang pinipili, mga kapatid. Mayaman, mahirap, Jews, Greek, Gentiles. Okay? In every situation, in every people, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay dapat ipinahahayag. Amen po ba? Meron po ibang mga ministers na sasabi, ay, ako ay tinawag lang ng Panginoon para sa mga mayayaman. So may mga, alam niyo po ba may mga pastor na ayaw mag-preach sa mga community?
Saan po sila napipreach? Doon po sila sa mga Forbes. Kaya may mga pastor po na hindi mo na nga malapitan eh. May mga security guard. Nagiging selective po ang gospel para sa kanila. No? Ano sabi ni Paul? Sabi ni Paul dito, he is testifying Christ. Kanino? Both Jews and Gentiles. Yes, ultimately, ang kanyang ministry ay tinawag siya for the Gentiles. Kaya kung mapapansin niyo po, first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey, nasaan po si Paul? Wala sa Jerusalem. Wala sa Israel. Nasa iba't ibang bansa po siya, mga kapatid, nangangaral. But every time na mayroon po siyang may encounter na Jews, hindi po yun pumipigil sa kanya para mag-testify, para mag-preach, because both the Jews and the Gentiles, kailangan po ang grasya ng Panginoon. Ano po ang preaching? Repent, repent, repent. Sabi mo nga sa katabi mo, repent. Hindi repeat. No? Repent, mga kapatid. Okay? Ano pa po sabi dito? Testifying the gospel of grace. What does grace mean? Ano po bang ibig sabihin ng grasya, mga kapatid? Ang grasya, ang ibig sabihin ay tinatanggap mo ang isang bagay na hindi ka karapat-dapat. Tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, kahit hindi ka karapat-dapat, ikaw at ako. At alam niyo po, yun ang dapat natin pinapangaral. Amen? Sabi po ni Pastor Dong, dapat sandwich. Ano yung sandwich? Ay, yung hamburger, no? Tinapay muna, tapos yung laman, tapos sasaluhin ulit ng tinapay. Kung minsan sa atin, pag nangangaral tayo, diretso agad laman. Kasalanan ka! Impyerno ka! Naku! Hadimonyo ba? Yeah? Ganun ka agad yung sinasabi ka natin, no? Hindi mo na natin sinasabi, mahal ka ng Diyos. Alam mo yun, yung grasya muna ng Panginoon. And then you let them realize, kapatid, ito yung mga bagay na ayaw ng Panginoon at inaalis ka ng Diyos dyan. Amen po ba? No. Bagamat ipinapangaral natin ang grasya ng Panginoon, but don't forget to speak about sin and repentance, mga kapatid. Hello? No? Some people would take offense. Totoo po yun. Sa Amerika po ngayon, grabe po ang kanilang bakbakan. No? Manalangin ka lang in public place, demanda ka na. Alam niyo po ba yun? Before Trump, no? Salamat na lang sa Diyos, medyo nare-revive ngayon ang Amerika. No? Nung na-elect muli si Trump. No? Yung mga libro, pornographic books, are promoted in preparatory school. Kaya hanggang ngayon, pinagdedebatihan niya sa Senado, mga kapatid ng Amerika, habang ang Biblia ay pinagbabawalan. Kapag ikaw ay magtuturo patungkol sa pagkakaroon ng Diyos, pag nagtuturo ka sa Diyos or about God, mga kapatid, ikaw ay ipipersecute, huhulihin, ikukulong, ipa-fire sa trabaho. No? Because people find it offensive. Binabastos mo ang kanilang pagkatao para sa kanila. Amen po ba? No? E siyempre, pag mangaral ka ng adultery, yung mga taong gumagawa ng adulterous life, namumuhay sa adultery, ma-offend. Amen po ba? At sinasabi po nila, you are attacking me. Amen? But in reality, kapag tayo po ay nangangaral patungkol sa grasya ng Diyos, kinakailangan maunawaan po nila, why are we not worthy of that grace? Bakit ba hindi tayo karapat-dapat sa grasya ng Panginoon? Because of these sins. Because of this immorality, idolatry, adultery, mga kapatid, homosexuality. Because of these things, we are not worthy to receive the love of God. Pero salamat sa kanyang grasya. Amen po ba?
No? Testifying, verse 25. Testifying the whole counsel of God and His kingdom. Sabi nga po natin, whole counsel. No, minsan po, mayroon akong church na inatinan, and I was speaking, and also they asked me para magturo. Napunta po kami sa usapin ng pagkain ng dinuguan. Na? And of course, ako naman turo, siyempre, Assemblies of God. No, turo ng turo. Sila pala ay dogmatic. No? Sabi niya, bawal yan kumain, bawal tayo kumain, etc. So, at the end of the pagtuturo, nakipag-usap siya sa akin, sabi niya, huwag mong ituro dito yan. Kasi, hindi namin ina-applyan, hindi namin ginagawa yan. What he is doing is, yung particular part ng isang doktrina or isang practice ay siniset aside niya for the purpose and for the reason na umayon sa kanyang paniniwala, hindi ayon sa biblical standard. Nasusundan niyo po ba? Kung minsan, ang ginagawa po natin at ang treatment po natin sa salita ng Diyos is this. Pumipili lamang tayo ng mga prinsipyo, mga panuntunan na tinatanggap natin ayon dun sa ating kagustuhan. Some of you would say, yung mga ganyang bagay, wag nating dito yan. Hindi applicable sa akin yan. No? Some of you will say, ay, yung mga pangsimbahan sa simbahan lang yan. Hindi yan sa akin. Hindi yan applicable sa akin. Kapatid, kung tayo po ay tunay na naglilingkod at nananalig sa Diyos, dapat po natin pakinggan at tanggapin, sinasabi po itong the whole counsel of God. Huwag po tayong mag-live out ng pieces of scripture at sasabihin natin, hindi yan para sa akin. Sabi mo sa katabi mo, gets mo? Lahat po ng rebuke, lahat po ng correction, lahat po ng exhortation is for us. Amen po ba? No? Pangalawang bagay po na makikita po natin dito po sa patungkol sa pag-testify sa Panginoon. Sabi ito, it means costing us our lives. Testifying Christ means costing us our lives. Ang kapalit ay ang ating buhay. Ang kapalit ay buhay mo. When you talk and preach about Jesus Christ, kapag nangangaral ka patungkol kay Kristo, kapatid, when you choose to serve God, remember this, kaakibat po niyan, buhay mo. Kaya sa simulat sa pa lang, sinabihan na po tayo ng Panginoon, if you want to follow me, deny yourself. If you want to follow me, realize, dapat mo unawaan mo, that it is obedience over convenience. Kahit hindi ka feeling komportable, listen to this, church, ministers. Kahit hindi ka feeling komportable sa mga kinakailangan mong gawin, tandaan mo, obedience is above convenience. May mga pagkakataon po sa pagsunod natin kay Lord, parang hindi ka comfortable, parang hindi ka at ease. May mga pagkakataon po na inuudyokan ka ng banal na spirito, gawin mo to, gawin mo yan, pero parang feeling mo, teka lang Lord, parang nalalagay ako sa alanganin. Please remember, these people serving God with their lives, even to the point of death. Hindi po ba sobrang alanganin? Hindi po ba parang sobrang tagilid? Ikaw pa ba to, Lord? Ikaw pa ba to, Lord? Because in reality, sa paglilingkod natin kay Lord, buhay ang ating ibibigay sa Panginoon dahil buhay din ang binigay niya sa atin. Salvation cost us the lives of God, the life of Jesus Christ. So serving God will also cost us our lives.
Tandaan po natin yan. Ang paglilingkod kay Lord is more on obedience, not convenience. Ang tagal ni Pastor matapos. Sumasakit na yung puwet ko. Di ba? Hello? Grabe naman tong ministry na to. Ang hirap-hirap. Ayoko na. Patong-patong na yung ginagawa ko. Ayoko na. Alam niyo po, gusto ko pong maging honest sa inyo. Alam niyo po ba ang aking ministry is almost like kung hindi man umabot ng 10. No? Ako po ay executive secretary ng JCCA. Ako po ang production head. No? Ako po ay pastor ninyo. Ano pa? Ako po ay sa sobrang dami nakalimutan ko ng iba sa music. No? Music nandito, coordinator pa ako doon. Okay? May soul revive. O, diba? Kayo, alam na alam niyo. Ako nga, nakakalimutan ko na yung iba eh. Diba? Alam niyo po ba, just this week, 6 na responsibility ang nagsabay-sabay. I-include niyo pa po ang responsibility ko sa pamilya. Kasi naman. No? Lord, nakakapagod. Ramdam mo, Timian, di ba? Nakakapagod. Nag-national ka kasi. Nakakapagod. Kung minsan po, inaabot kami ng 2:00. Nung minsan po, nag-meeting kami ng core, naawa na ako sa baby ko. Kasi yung baby ko, ayaw niya, si mami niya magpatulog. No? Alam niyo po yung baby ko, nakatitig sa akin, gumaganon. Habang nagmi-meeting kami sa praise team ng core, sabi ko, Lord, nakakapagod sabay-sabay. Kami mismo nag-uusap-usap. Grabe nangyayari sa atin. But you know what? Yung willingness namin, yung passion namin na gawin yung amin dapat gawin, mas nag-uumapaw higit sa aming discomfort. Kaya sabi ko kay Timian, kasi siya po yung head ng Ways and Means. Sabi namin kay Timian, Te, go lang te, mag-a-adjust kami para magtagpo yung ating mga schedule. And I want to translate this to you, kapatid. Ilan na po ang ginagawa mo sa Panginoon? At gaano ka kadalas mag-complain? Ang tahimik ka. Okay lang ba kayo? Nandiyan pa po ba kayo? Sabi po rito, verse 19, often with humility, tears, and trials. Sabi nga po natin, humility, parang ayaw nyo na. Sa pa, humility, tears, aba, lumalakas ang loob Kaya nyo na po? Willing na po tayo mapugutan ng ulo? Ha? Willing na? Willing na? Doon muna tayo sa scheduling. Doon muna tayo sa oras. Kaya nyo na po ba mabigay ng more than 1 day para kay Lord? O, tinan mo na, nahimik na kayo. Kaya nyo na po ba mabigay ng more than 1 day para kay Lord? No? Sabi po nito, kung gusto talaga natin sumunod kay Lord at mag-testify sa Panginoon, ang hahanapin at hihingin nito sa atin is humility, tears, and trials. Those will be encountered by you. Bakit humility? Ay talagang dadaan ka ng kahihiyan, kapatid. Sa totoo lang, dadaan ka ng kahihiyan. Yung mga ngaral ka sa Panginoon, pagsasarahan ka ng pinto, ipapahabol ka sa aso, haharapin ka ng taga, itak. No? Na-experience yun na po ba yun? Hindi pa. Nagre-reklamo ka mo, hindi mo pa pala na-experience yun. Na-experience yun na ba yung painumin ka na isang basong tubig na pinagtutbrushan, nandun pa yung toothpaste? Dahil na-follow up ka, follow up pa kasi. Na-experience mo ba yung pinakain ka ng hamburger na nandoon yung Band-Aid ng mga ketongin?
Na-experience nyo na ba yun? Hindi pa, kapatid. At higit sa lahat, hindi pa natin ma-experience yung nalalatigo tayo. Meron pa ba sa Pilipinas? May nalatigo na ba dito? Pero tandaan nyo po, ang ating mga kapatid, our brothers and sisters in China today are hiding. Alam nyo po ba yon? Dahil nag-crackdown ang China ng mga Kristiyano. In Pakistan, 200 people, 200 Christians, binaril na nakatalikod because of their faith sa Panginoon. In Kazakhstan, one of our missionaries na umattend ng global mission, mga kapatid, ang kanyang pamilya humarap sa threat because of testifying Christ. Samantalang tayo, conveniently, nakaka-attend dito linggo-linggo, tinatamad ka pa. Nakakahiya. Samantalang ikaw, wala ka pang nagagawa para kay Lord, nagre-reklamo ka na. Nakakahiya. Tapos hahanapan mo ngayon si Lord. Hello? Testifying Christ will demand us humility, will make you pour out your tears, and will allow you to go trials in life because of the gospel. Amen po ba? Often, sabi dito, with threats and deaths, tinan po natin verse 21 and verse 25. Paki-flash nga po kapatid. Verse 21, basahin po natin ng maliwanag. 21 and 25. Ang sabi dyan, testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. And then verse 25, ano po sabi dyan? And now behold, I am going. Ano dyan sabi dyan? And now behold, I know that none of you among whom I have gone about proclaiming the kingdom will see my face again. Why? Because he will be dead. Sabi ni Paul, for I can do all things through Christ who strengthens me. Balikan po natin yon. Naranasan niya maghirap, naranasan niyang guminhawa, naranasan niya ang security, pero naranasan din niya ang persecution. Amen po ba? No? 40 times na siya po ay nilatigo, mga kapatid. 40 times. Alam niyo po ba yung 40 times? 40 sets? That is times 40. Hello? Ang isang set is equivalent to 40. Ang sabi niya, 40 times po siya nakaranas ng flogging. I-multiply nyo na lang po yun kung gaano katindi. 1,000? Ang galing sa science eh. No? Threats and deaths, mga kapatid. Kung titignan po natin ang history ng mga tao na nangaral sa salita ng Diyos, si Thomas, ano po nangyari? Sinibat in India. Okay? Si John, nilason, pero hindi namatay. Nilubog sa kumukulong mantika, hindi namatay. Ang ginawa, tinapon po sa Patmos. Si Stephen, binato ng buhay hanggang sa siya ay mamatay. Si Peter, pinakong patiwarik. At kung ano-ano pa mga kapatid ang ginawa sa mga mananampalataya because they are preaching the gospel. Tayo po, magbigay lang ng invitation sa kapitbahay, nahihiya pa. Bakit? Paano ko ito bibigyan kapitbahay ko? Nag-away kami noong 1 linggo. Kasi naman yung kanilang winalis papunta sa harapan namin. Di ako tuloy ako nakapagtimpi. Namura. Are you with me? Nasaan doon yung humility? Nasaan doon yung pagpipigil sa sarili? Nasaan doon yung tears? Amen? Ikaw pa yung unang ng away dahil yung convenience sa'yo nawala.
Nariyan pa po ba kayo? Mag-wrap up na po tayo. Sabi ito, pouring yourself to the needs of the saints, verse 34 to 38. Alam niyo po, ang pag-testify kay Christ, not only for the unbelievers, but also for the believers with your service. Tandaan niyo po yon. Ang pagpapangaral patungkol kay Kristo ay hindi lamang doon sa mga hindi pa nakakakilala, kung hindi nagpapatuloy siya hanggang sa ang mga tao ay nakakilala na sa Panginoon at sila po ay ating pinaglilingkuran. Hello? Hindi nagsisimula ang pangangaral sa salita ng Diyos nung sila po ay unbeliever tapos nagtatapos nung nakakilala na kay Lord. Hindi po. Nagpapatuloy po ang pagpapangaral ng kabutihan ng Panginoon even sa atin pong mga mananampalataya na. Alam niyo pong ginawa ni Paul? Patuloy po ang kanyang pagpapakain ng spiritual na bagay. But not only that, also providing their needs. Alam niyo po ba yon? Kaya alam niyo po ang paglilingkod kay Lord, kasama po ang ating bulsa. Kasama po yung ating mga kayamanan. Kasama po yung ating mga tinatangkilik, ipinaglilingkod natin sa Panginoon. Why? That is part of our obligation. That is part of what the Bible or what the kingdom of God requires sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po walang mananampalataya, tandaan niyo po ito, walang mananampalatayang maramot at kuripot. Sabi mo sa katabi mo, wag na wag. Because part of our obedience to God is serving the needs of the saints. Kaya sabi ni Paul, wala kayong maisusumbat sa akin. Bakit? Bakit po? Wala akong kinukurakutan sa inyo. Nakita nyo, na-witness nyo paano ako magtrabaho para isupply ang aking pangangailangan at ang pangangailangan ng mga mananampalatayang nangangailangan. We ought to serve one another, including our pockets. Kaya sabi po ng Acts, di ba? Anong ginawa nila? One time, napuspos sila ng Holy Spirit, binenta po nilang kanilang mga ari-arian. Hindi ko sinamay magbenta kayo ngayon. No? Pero kung sinasabihan kayo ng Holy Spirit, hindi ko na pipigilan. Binenta nilang kanilang ari-arian at ipinamahagi sa lahat. Ano po sabi doon? The conclusion is, walang sino man ang mayroong higit at walang sino man ang mayroong kulang. Nakukuha niyo po ba? Bakit? Sapagkat lahat ay nagbigay at pinamudmod sa lahat ng nangangailangan. Lahat sila ngayon ay pantay-pantay ang kanilang economic situation. Hello? If only the church, if only the leaders, if only we as workers can find a systematic solution para po ang ating economic situation, mga kapatid, ay maging maayos, why not do that? Hello? Kaya pinapapalalahanan po natin yung mga pledges natin sa common fund. It is our obligation. Hello? No? Para ano po? Para makatagpo natin ang pangangailangan ng kaharian ng Panginoon. Part of our duty in testifying Christ. Amen po ba? In application, mga kapatid, sabi dyan, testifying Christ is a serious matter. Therefore, God's calling over us is intentional. Gusto ko yung sinabi ni David Hernandez in one of his video clips. Sabi niya, a delayed obedience is disobedience. Nakikinig po ba kayo? A delayed obedience is disobedience. Ang isang pagtawag, ang isang pagsunod na hindi agaran ay isang pagsuway. When God is calling you to do something today, it is not for you to do that tomorrow. Ngayon sa'yo pinapagawa ng Diyos, ngayon mo gawin, hindi bukas. Mga nanay, can relate?
Can relate? Anak, maghugas na. Teka lang! Wait lang! Di ba? Sa simula na sa ating introduction, anong epekto nito sa inyo? Maging honest. Anong epekto sa inyo? Nagtatatalak na kayo. Naiinis na kayo. Nagagalit na kayo. Bakit? Because you want them to do it now, not later. So the delayed obedience is disobedience. When God is calling you to do it now, don't do it tomorrow. Don't do it later. When God is calling you to be His servant, to be His instrument now, it is not tomorrow. It is now. Dapat humakbang ka sa paglilingkod kay Lord. Amen. Ayaw nyo na? Mag-reflect po tayo mga kapatid. Ilang beses na po tayo tinawag ng Lord in a particular ministry. Ilang beses na po tayo tinawag ng Lord in obedience sa Kanya. Na kailangan ka pang i-follow up, kailangan ka pang paalalahanan, kailangan ka pang i-rebuke. Kapatid, kapag tinawag ka ng Diyos to do it now, please do so. Not later, not tomorrow, because a delayed obedience is disobedience sa Panginoon. Amen po ba? It's intentional. Kung ikaw ay pinili ng Diyos at tinawag ka magpastor, disenyo yan ng Lord para sa'yo. Kung ikaw ay tinawag ng Lord, some of the leaders are telling you, kapatid, can you do this, can you do that? That is intentional because He sees potential in you. May potential ka, nakikita sa'yo. You better do it. Yung iba sa atin, naghahanap pa ng burning bush bago sumunod. Kayo ba yon? Naghahanap ba kayo ng yung kabayo na magsalita para sa inyo? Oy, tinatawag ka ng Lord. O yung iba sa inyo, sasabihin niyo, hindi pa naman ako nanaginip eh. Sarap po sampalin. Nagbabasa ka ba ng Bible? Hindi lahat ng tinawag sa Biblia na naginip. Hindi lahat ng tinatawag sa leadership kinausap ng asno o ng unggoy. Hindi lahat ng nandun sa Biblia ay nanaginip or merong burning bush or merong pillars of fire. Yung iba doon, naduro lang. O ikaw. Pero alam niyo po, ang mahalaga, they made themselves available for the service of God. Yung iba nga doon, palabunutan. Alam niyo ba yun? In the book of Acts, nagpalabunutan sila. Di ba namatay si Judas? Nagbigti. Anong ginawa? To replace his position, ang ginawa nila, nagpalabunutan. Brother Ronald, magpalabunutan kaya tayo ngayon? Ha? Sino tinawag dito magpastor? Palabunutan. I'm telling you, kapatid, pagka tinawag ka ng Lord, tinap ka ng Lord, intensyon yun ng Diyos. Kaya nung tinawag ng Lord si Ate Mayan para mag-head ng Ways and Means, wala na siyang magawa eh. No? Bakit po? Kasi ang Diyos po ang nag-disenyo nito para sa'yo. Amen? Theology of the text. Sabi ito, God calls people to testify about Christ. Huwag po tayo magkakamali. Testifying Christ ay hindi lamang po para sa pastor. Testifying Christ ay hindi lamang po sa mga misyonaryo. Testifying Christ is the mission of each and every believer. Sabi mo sa tabi mo, mission mo. Kaya yung tinatawag po nating calling in testifying Christ, ang ibig po sabihin yan, when you enter into relationship with Him, ikaw ngayon ay obligado na ipangaral din yung grasya at repentance. You are called into that relationship, then you are obligated to preach and testify. Those whom God calls,
shall experience tribulations. Huwag po tayong papadala sa mga kasinungalingan na sinasabing kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka magdadaan ng suffering. Kalokohan po yun. Huwag po tayong mapapadala sa kasinungalingan na kung ikaw ay lingkod ng Lord, dapat palaging nasa ayos ang iyong buhay. Lokohan po yun. Hindi po yan kailanman biblical. Amen po ba? Because when you are called by God, the favor of God is with you. And when the favor of God is with you, attracted ka sa kaatake ng kaaway. Alam niyo po ba yon? Attractive ka sa attack ng kaaway because the enemy doesn't want you to be victorious. Ayaw ng kaaway na maging matagumpay ka. So, because you are the center of the attention ng kaaway, kapatid, you will go through various trials. Sabi mo sa katabi mo, hindi yun yummy. Hindi sasarap buhay mo. Trials, suffering ang pagdadaanan mo. But you know what? All the more na ikaw ay susunod kay Lord despite sa inconvenience, despite sa trials, all the more na ma-experience mo ang malakasan at makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Because the moment that you refuse to obey God, God has lost the opportunity to demonstrate His power over you. Amen? Nag-refuse ka eh. Paano patutunayan ng Diyos ang kapangyarihang paggawa niya sa buhay mo? Umayaw ka. But the moment that you decided to obey God, God is ready and more than willing to empower you and to show His great signs and wonders. Amen po ba? Palapakan po natin ng Panginoon. So I'm telling you, kapatid, testify Christ. Amen? Tell people kung sino po ang Panginoon. Now, open yourself to others, to your neighbors. Try nyo lang, gawin nyo, and the Lord will powerfully move in your lives. Amen po ba? So, in September 7, I hope and I pray, sabi nga namin, alam nyo po tayong mga pastor, medyo limited na ang ating circle eh. Diba? Ang madalas na lang natin nakakasalamuha, ka-churchmate, kapwa leaders, kapwa Kristiyano, pero kayo po, na mga manggagawa, kayo po, na mga nariyan, no? Mas malawak po ang circle po ninyo sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen po ba? No? Kayo po ang mas may maraming opportunity na maipahayag ang salita ng Panginoon.